Sa kanyang intro ay chord ng C, G, F, C/E o kaya C over E. C formation pa rin siya pero dinamay ko yung bass ng E, bale yung 6th string. Inistrum natin lahat yan. Okay? Next part, babalik ka sa C, G, F, then G. Ito naman kung paano siya tugtugin, guys. Lagyan nyo pala siya ng kapo, ikalawang fret ng ating gitara. Okay? 2nd fret, guys, ha? Kapo. Ganito siya kung paano tugtugin. Okay, C, down, down, G, up. Yung transition ng paglipat dito, guys, ay 2 counts. Pwedeng strumin mo ng 2 beses dito sa C, down, tapos 2 din dito sa G, ganon din sa F. Sa madaling salita, tigda 2 strum, guys, pababa. Ganon yung simpleng intro lang. Pero ituturo ko rin, guys, yung ginawa ko dun sa introduction kanina, yung ganito. Okay, ituturo na natin. Bali, mag-position ulit kayo ng C. Gamitin pa rin natin yung mga chords na yan. Normal C, di ba? Panoorin nyo mabuti yung aking middle finger. Iha-hammer ko o kaya ipapalo ko dun sa 3rd string ng 2nd fret. Ganito. Siyempre, kakalabitin nyo yan. Then, isasabay nyo yung ipapalo. Yun yung magiging tunog niya. Next, nakakalabitin nyo ay yung 2nd string. Basta nakapindot sa 1st fret, guys. Naka C formation pa rin yan. Yung middle finger ko lang yung inaalis ko lang dyan. Bale, yun yung pinapalo ko kasi dun sa 3rd string. Ganun yung tunog niya. Okay, next nakalabit ay 3rd string pero nakapindot na sa 3rd string. Nakapindot na sa 3rd fret pala. Sorry. Okay, ganito. Ganun lang naman yung melody niya. Then, mag-position ka na ng normal C. Tapos, strumin mo ng ganito. Yan. Pababa lang. May strum. Yun lang sa part ng C. Then, next chord ay G, di ba? Ganito. Yung 1st at 2nd string, pindutin nyo. Bale, itong hinliliit at yung ring finger nyo yung gamitin nyo, guys. Yan, nakapindot yan sa 3rd fret. 1st at 2nd string. I-slide nyo yan sa 5th fret. Okay, then ibabalik nyo rin sa 3rd fret. Ganito. Ang i-strumin yung string dyan ay mula 3rd string pababa. Yung 3, 2, 1 na string. Yan, bali idamay nyo strumin yung 3rd string dyan. Okay, then pindutin nyo na yung bass ng G. Bali strumin nyo na. Ganun siya. Okay, balik.
balik tayo sa C. G. Okay, dito tayo sa F. Mag F position kayo. Strumming nyo ng 1 down. Okay, next, kakalabitin nyo yung second string, open. Bali, alisin nyo yung nakabar, yung index finger nyo, alisin nyo yan para maging open yung second string. Then, kalabitin nyo yung 2, 3. Ganito. Tapos, second string ulit. Okay? Isa pa. Then third string. Nakapindot yung third string guys sa second fret ha. Bale itong index lang yung inalis ko. Naka F ako, inalis ko lang yung index ko dyan. Then second string ulit, open pa rin. Then mag C over E ka na. Strummin mo na lang siya. Ganun siya. Up, up, down. Okay, balik tayo sa C para hindi tayo malito guys. C over E. Yan. Then, babalik ka ulit sa C kanina. Ulitin mo yung ganun. Ganun ulit sa F. Then G. Ganun lang yung intro niya guys. Mamili kayo doon kung gusto niyo yung simpleng strumming lang sa mga chords o kaya yung nilagyan natin ng konting plucking. Buuin natin. Ganito naman yung verse niya guys. How do I Bali, ganun lang yung verse natin guys. Titigil tayo doon. Ang gagamitin nating refrain ay yung if you ever leave. Yun yung magiging refrain natin para hindi kayo masyadong maguluhan. Para titigil-tigil, di ba? Bali, yun naman talaga yung refrain nito eh. Parang nagdugtong lang naman yung verse. Parang kasama sa verse yun. Pero para sa akin, yun yung refrain niya. Okay, pakita natin yung chords ng verse. A sus 2 at D, nakakulong na chords, diba? Naka-close and open parenthesis. Ibig sabihin yan, galing ako sa A sus 2, nilipat ko agad yan sa D. Mabilis na nilipat ko guys, kaya ako kinulong yung dalawang chords na yan. Yung A sus 2, ituturo natin. Mag-A kayo, alisin nyo lang yung ring finger. Bali open yung second string dan. Okay, pwede naman yung ganitong daliri yung gamitin nyo. Basta naka-open yung second string. Okay? How do D get through 1A without you? If I had to E minor. Balik sa A. What kind of love would that be? Oh, D ulit. Need you A for you to hold. G. You're my Ganun lang naman guys yung chords ng verse niya. Napakadali lang. Yung pag-strum ko dyan, baba lang. Yan, down lang na. Medyo mabagal siya. Kahit anong strumming, i-recommend ko dito sa song na to guys. Bahala na kayong tumiming. Kahit yung pag-strum nyo ay yung down, up, down, up. Pwede rin naman ganun. Pero dito sa song na to, konting strum yung i-recommend ako. Mas maganda guys para mas feel na feel yung kanta. How do I get through one night without you? If I had to live without you, what kind of
napakasimple yung verse niya, guys. Lagyan nyo ng kapo, guys. Nasabi ko na ba? Nalagyan nyo ng kapo sa 2nd fret. Yan. Kung may kapo kayo, wala kayong kapo, pilitin yung bumili. Okay? Refrain tayo ganito. Sabihin ko muna yung mga chords niya. F sharp minor, B minor, E minor. Balik sa F sharp minor, B minor ulit. Okay, then yung last ay Jesus for you. And tell me now. Okay, tuturo muna natin yung Jesus for, guys. Diba ganito yung normal na G? Yan. Ganito yung position ng iyong daliri, guys, ha. 2nd string, naka-open yan. Bali yung tuturo natin, ipipindot natin sa 1st fret, 2nd string. Jesus for, ganyan yung Jesus for. Okay? Kantayin natin yung refrain. If you ever leave, baby, you take it all. Good in my life. Jesus for. And tell me now. Isa pa. If you ever leave, dito sa E minor, guys, 4 counts, down, down, up, up, down, down. F sharp minor ulit. B minor. Then Jesus for. And tell me. Then chorus, ganito. Okay? Tigil muna tayo. Sabihin muna natin yung chords ng chorus. Ganito yung chords niya. C, G, without F chord, then E minor, G, mabilis. I want to, babalik sa C. No, how do I break G without F chord, then E minor ulit. Then A minor. How do I, D minor, then E minor, ever serve F flat. Tapos yung how do I, Jesus for yun. How do I, oh how do I, oh how do I live without you. Okay? Nasundan nyo ba yung chorus niya, guys? Dahan-dahanin natin. Sabayan nyo kong kantahin, guys, ha? Yung chorus niya. Okay, dun tayo sa last part ng refrain, yung Jesus for. And tell me now, how do I if you let me go? Jesus for. How do I, oh how do I. Yung interlude nito, guys, dalawang chord lang, C at G. Live, G. Okay, then second verse naman, guys. Pareho yung mga chords. Without you. Okay, gigitarahin ko na lang, guys, ha. Hindi ko kayong kumanta, gigitarahin ko. Okay? Interlude muna tayo. Without you. Second verse yun. Then, diretso yun, guys, ha? Refrain 2. Baby,
chorus na yung binanatan ko doon. Pagkatapos ng second chorus, guys, ay mag-instrumental siya doon. Nag-gets nyo naman na siguro yung mga chords ng refrain at chorus pati verse. Wala namang na bago doon. Nadagdagan lang ng chords doon sa last refrain niya. Ituturo ko naman kung anong mga chords yan. Okay, pagkatapos ng last chorus ay instrumental niya, ad-lib. Okay, doon tayo sa last part ng chorus. Then ito, yung ad-lib niya, A minor. Then E minor. D minor. Balik sa E minor. Then A minor ulit. Then E minor. Tapos A sus 2. Nakarating sa Asus 2 ay strumin mo na lang ng ganito, pababalat. Doon na tayo tutungo sa third refrain niya. If you ever leave, okay, di ba meron na isingit na lyrics dito? Ang chords nun na dinagdag din natin ay E minor din, F sharp minor, B minor. Yan, bali yun lang naman yung naidagdag, E minor, F sharp minor at B minor. Then Jesus 4. Chorus. Bali yung last nito, yung outro niya guys, mag-intro lang kayo. Yung normal strumming, normal chord. How do I live? Kasi unti-unti na yung mag-fade. I-fade natin guys. Nag-fade na, di ba? Yan, ganun lang kadali guys yung How Do I Live by LeAnn Rimes. Okay? Sana nagustuhan nyo guys at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.